Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez, shoutout kay Richard De La Cruz. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa sandaling bumagsak ang boses, agad na binalot ng itim na hangin ang Aaron. Naramdaman ni Aaron ang dyspnea at ang kanyang mga kalamnan ay nagsimulang humigpit ng hindi mapigilan. Babalutan siya ng itim na hangin na parang bag. Ito, 3,000, leader ng alyansa. Nang makita ang Aaron na direktang talunan, mahigpit at nakulong, kahit na sila ay kalmado, sila ay ganap na natarante sa oras na ito. Ngunit ang harang sa ating harapan ay parang bundok, patay sa harap ng lahat. Gaano man nila subukang lampasan ang hadlang, ito ay walang kabuluhan. Tapos na, tapos na. Wala nang paraan para kunin siya ni Aaron. We're dead. Oo, masyadong abnormal ang taong ito. Napakalakas ng Aaron, ngunit agad siyang pinatay sa harap niya. Wala nang puwang para bumalik siya. Hindi ito isang bagay na lumikha ng isang himala o hindi. Ito ay hindi isang utos ng ang laki talaga. Oo, tapos na tayong lahat. Maraming tao ang sumusuko na lang, ang iba ay nakaupo pa sa lupa at umiiyak. Gaano kalaki ang pag-asa ng pagdating ng Aaron sa kanila, ngayon, gaano karaming pagkabigo. Kahit na ang mga tao sa paligid ng Aaron ay hindi umiyak, lahat sila ay bumantong hininga ng palihim sa oras na ito, dahil alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Kaya lang, hindi tulad ng ibang casual na tao, hindi sila sumuko. Kahit na alam nilang hindi nila kayang talunin ang Night Devil, gusto rin nilang iligtas ang Aaron. Sa oras na ito, naramdaman din ni Aaron sa itim na hangin na ang kanyang katawan ay nagsimulang mawala ng kontrol, ang kanyang paghinga ay naging lubhang mahirap, at ang kanyang kamalayan ay lalong lumabo. Ang enerhiya ay tila nawawala, ang hangin ay tila nawala, lahat, ang depensa ng Buddha ay patay. Umuungol. Bigla-bigla, halos sa oras na ito, isang dagandong ang biglang lumitaw. Ang masikip at buong katawan na itim na hangin ay biglang napunit ang isang malaking butas. Umuungol. Aaron Blackgas sa harap ng isang katawan tulad ng laki ng isang baka mabangis na hayop, bigla at sa loob. Glutton ng kasamaan. Sa mga taong naroroon, may nakakilala agad sa sinaunang halimaw. Aaron bago pagpunta sa kama, ay pangupalakol at ang kanyang 3 kakaiba beasts lahat ay pinakawalan, ngunit kalimutan na sundin ang kanyang sariling masamang matako. Dahil sa kanyang matako na personalidad, hindi ito isinama ni Han Sanchen sa kanyang sarili tulad ni Linlong, upang maiwasan ang kaguluhan sa puso ng kanyang dragon na kainin ng taong ito. Kasabay nito, ang taong ito ay hindi paboritong spirit beast ng Aaron, kaya hindi niya magagawa iyon. Sa makatuwid, ang taong ito ay maaari lamang magpahinga sa kanyang sariling space ring sa pamamagitan ng Aaron. Sa pagmamadali upang iligtas ang mga tao, hindi rin pinansin ni Aaron ang pagkakaroon ng taong ito. Ngayon, ito ay isang pagkakamali, na naging isa pang eksena. Hindi bababa sa kritikal na sandali na ito, ang taong ito ay biglang lumitaw upang iligtas ang kanyang sarili. Ang matako sa kasamaan. Aaron, na hindi nahadlangan ng itim na gas, sa wakas ay kumalma sa oras na ito. Nagulat siya at natuwa nang makita ang biglang katakawan. Bakit ka nandito, kapwa mo? Hindi mo iniisip na nasa panganib ako, kaya maaari kang sumagip sa akin sa isang panaginip, tama Aaron ngumiti walang magawa. Sa kasamaang palad, hindi ka nagsasalita. Umuungol, panipi, biglang umungal si Tao Tai of Evil, tila tumugon sa Aaron, at tila gustong ilabas ang kanyang galit para sa Aaron. Sa sandaling tumalon siya, agad siyang sumugod sa Night Devil. Sa epekto ng lalaking ito,
ang kanyang katawan ay lumalaki ng lumaki sa proseso. Roar! Hindi man lang ito maipakita ng diretso, kaya dumiretso siya sa tiyan ni Tao Tai. Nakikita ito ni Aaron. Bullshit. At the same time, ang mga nakakalat na tao ay sobrang nasa sabik. Din. Ang sinaunang masamang hayop ay talagang sinaunang masamang hayop. Sobrang hirap pakisamahan, tapos nawala agad. Haha, may kasabihan na maganda. Bagamat marami kang magarbong, mawawala ka kung kumagat ako. Tama, ngayon, naligtas na tayo. Isang grupo ng mga tao ang gustong hindi magpakamatay, marami pa nga ang mga desperado na umiiyak na lang, sa pagkakataong ito ay humarap din ng may ngiti. Ngunit ang ganitong uri ng ngiti, na hindi magtatagal ay magpapatibay. Boom! Tumagos sa butas ng dugo at lumipad palabas dito. Ano ang mukha ni Han Sanchen bilang ang tanging makakabalik na buhay mula sa bibig ni Tao Tai, natural na mas alam niya ang mga kakilakilabot na bagay sa tiyan ni Tao Tai naging para sa espesyal na sistema at ang malaking suction cup ng puso ng pamilya ng dragon, siya Aaron ay magiging isang pool ng putik ng karne, kaya natuwa siya na nilunok ni Tao Tai ang Night Devil sa kanyang tiyan dahil kahit na Aaron was so abnormal, it took him 7 days, but he can't spoil Tao Tai, he can only keep himself alive to this time, the Night Devil is in an instant and directly out of the belly. Is this guy really so invincible? Pat lang. Filled pa naman. Dahil siya ang ganap na master ng larangang ito. Kung hindi, hindi siya maaaring maging napaka-invincible. Si Han Sanchen ay hindi isang taong ayaw aminin na ang iba ay mahusay, ngunit ang bagay na ito ngayon ay tila, ito ay talagang kakaiba. Sa dami ng tao, nagliwanag lang ng pag-asa, tahimik sila sa oras na ito. Sa kanilang impresyon, ang halos walang talo na katakawan ng kasamaan ay sinira ng mga demonyo sa gabi sa ilang minuto at segundo. Paanong hindi ito magugulat? Ngunit gaano kagulat, mas may kawalang pag-asa sa puso. Paano? Paano magiging ganito? Kahit ang sinaunang masamang hayop, matako sa kasamaan, ay walang paraan para sa kanya. Ang lalaking ito ay walang talo dito. Tapos na ang lahat, patay na tayo. Ito ay isa pang round ng kawalan ng pag-asa na pag-iyak, ngunit kumpara sa huling pagkakataon, sa pagkakataong ito ay hindi na sila makaiyak. Manhid, patay ang puso ko. Aaron, buksan mo ang iyong mga mata ng malapad at makakita ng malinaw. Gaya ng sinabi ko, narito ako ang ganap na Panginoon. Panipi, ang dyablo sa gabi, na lumilipad sa himpapawid, ay huminto doon na may malamig na boses, at tumatawa ng may paghamak. Ngayon, kunin mo na ba? Natatakot ka ba? Nanginginig ba ito? Sa malamig na pagtingin sa Aaron, ang poster ng Night Devil ay napakataas, labis na mapagmataas, mayabang at puno ng kabalintunaan. Hindi naapektuhan ang mood ni Aaron. Bagamat nabigla siya na sinira ng taong ito si Tao Tai, napakaikling panahon lamang iyon. Ngayon ang Aaron ay nag-iisip tungkol sa kung paano masira ang kalaban. Tingnan Aaron huwag magsalita, gabi Diablo mas mayabang, malamig na burst out tumatawa. Ako ang tunay na hari, at ako ang pinakamalakas na demonyo sa mundo. Haha, roar. At pumulupot sa malinaw, nasira ang kanyang likod, at ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Aaron ng walang tigil, siya ay talagang malakas. Punto. Mula sa pinakadulo simula, Aaron ay sinubukan, kahit na ang lahat ng kanyang mga kasanayan ng walang reserbasyon sa labas ng sandali, ito ay walang silbi. Aaron ay walang ideya kung ano ang gagawin. Ngayon nagsimulang maniwala sa kaluluwa ng Magic Dragon. Sa panaginip, ang Night Devil ay talagang daan-daang grado na mas mahusay kaysa sa espiritu ng Magic Dragon, kahit na ang tunay na Magic Dragon mismo ay mas mahusay kaysa sa Night Devil Field, napakalaki talaga ng agwat ng dalawang panig. Kung ang bangungot na kaluluwa ng dragon ay nasa panaginip, siya ay isang makapangyarihang commander sa lahat ng direksyon. Ayon sa taong ito, siya ang hari na lubos na nakatataas at nangingibabaw sa lahat ng bagay sa mundo. Aaron, isumite ang iyong sarili. Sa sandaling bumagsak ang boses, isang itim na hininga ang nagsimulang muling tumigas sa kanyang kamay. Tulad ng huling pagkakataon, halatang babalutin ng itim na gas na ito ang Aaron na parang plastic bag. Ngunit noong huling pagkakataon ay may matako sa kasamaan. Sa pagkakataong ito, ano pa ang maaaring magkaroon ng Aaron? Ganon ba kadali? Aaron biglang pumutok bibig ng isang ngiti. Hindi ba madali?
Malamig na ngumiti ang Diablo sa gabi, mas madaling pumatay sa iyo kaysa pumatay ng langgam, hindi ba? Pagkababa ng boses ay bahagyang pamitik ang kabilang kamay at daliri niya. Sa isang putok, napigilan ng buong katawan ni Aaron ang Buddha na tamaan ng isang malaking bundok. Nahulog siya sa lupa matapos lumipad ng 12-12 metro. Ang sugat sa kanyang dibdib ay agad na ginawa ang kanyang dugo na parang bukal, at siya ay samuka. Malakas. Sa pangkalahatan ay hindi malakas. Sa harap niya, ang proteksyon ng walang kamatayang Zuan armor ay parang pagkakaroon ng papel, na walang epekto. Maging si Aaron, na nasanay na muli, ay naramdamang nabutas ang kanyang dibdib, at hindi niya alam kung ilang tadyang ang nabali. No way, no way. Wala itong kinalaman sa lakas. Gaano man kaina ang Aaron, gaano man kalakas ang Night Demon, hinding-hindi magkakaroon ng gap sa pagitan nila. Sa isang iglap, maaaring mabura ang Aaron. Ito ay dapat na isang problema sa larangan. Ngunit higit pa, ito ay nagiging sanhi ng higit na pagkabalisan ng mga tao. Paano ba dapat sirain ang larangang ito? Kung ikaw ay may kapansanan, magiging mabuti ka. Ngayon, mamatay ka at maging alipin kita. Ngumisi ang Night Devil, bahagyang nakataas ang kanang kamay, at itim ang hangin. Bagamat hindi niya maisip kung paano masisira ang larangan, naunawaan ni Aaron na wala siyang oras para isipin ito. Halika na. Sa dagandong ng galit, inaakit niya ang atensyon ng Diablo sa gabi. Samantala, nagdadala siya ng kaguluhan sa kanyang kamay at pinupuntirya ang hadlang na kumukulong sa lahat ng tao ng walang pag-aalinlangan. Hindi alam ni Aaron kung ito ay kapaki-pakinabang o nakakatulong, ngunit ito lang ang magagawa ni Aaron para sa kanila bago siya namatay. Brush. Gaya ng inaasahan, direktang tinakpan ng itim na hangin ang Aaron, na kasing higpit ng dati, parang isang itim na plastic bag. Ang malaking pinsala sa kanyang dibdib ay naging halos mahirap para sa Aaron na labanan. Sa tuwing gumagalaw siya, ang kanyang katawan ay parang nagtatanggal ng isang frame, na lubhang hindi komportable. Higit pa rito, ang napakalakas na pakete ay gumagawa ng mga tao ng napakabilis. Kasabay ng mabilis na pagkawala ng enerhiya, hindi mapanatili ng Aaron ang pangunahing operasyon ng katawan. Ilang segundo lamang, ang pakikibaka ni Aaron ay direktang nahulog sa isang patay na katahimikan. Ang magulong gas bago si Han Sanlan ay seliado ay hamihip din patungo sa harang. Matapos ang isang malaking pagsabog, kahit na ang hadlang ay natangay mula sa bitek, ito ay dinagdagan ng isang itim na gas mula sa Night Devil at nabawi ang dati nitong hitsura. Ngayon ay tila walang kabuluhan ang lahat. Parang walang kwentang pakikibaka sa bingit ng kamatayan, nunal na langgam. Gusto mo pa bang maghukay ng lupa sa ulo ni Taisoy? Kung hindi mo iisipin, wala ka ang gabing demonyo ay tumitig kay Aaron, na halos hindi gumagalaw. Hinahamak niya ang lengdaw, hindi ngunit, ang ilang mga bagay, ang ibabaw ay walang epekto upang kumatawan talagang walang epekto. Bagamat hindi nasira ni Aaron ang hadlang, ang kanyang pagkilos bago ang kanyang kamatayan ay lubos na nagpakilos sa lahat ng mga taong naruroon. Hanggang sa mamatay, hindi nila nakalimutang iligtas sila. Sa mundong ito ng gubat, ang ganitong uri ng pangangalaga at damdamin ay matagal nang wala. Umiyak si Fully sa isang lalaking umiiyak. Ang nakaraan niyang relasyon kay Aaron, ang kanyang ngiti, ang kanyang galit, ang kanyang kabayanihan, ang kanyang pagiging madaling lapitan, lahat ay patuloy na umuusbong sa kanyang isipan. 3,000 pagkatapos ng kutsilyo, halos maduraj ang mga ngipin, lider ng alyansa. Sa lider ng alyansa na ito, bagamat alam nilang lahat na sila ay dapat ang pinakamababang maliliit na tao at maliliit na alagad kapag sila ay sumali sa alyansa, hindi nila malilimutan ang kanilang maliliit na tungkulin kapag sila ay panganay hanggang sila ay namatay. Ang kanilang pagmamalaki at damdamin ay higit pa kasama rin dito ang mga nakakalat na tao at 4 sa 7 halimaw, Han Xiaoxia. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.